Ayan, good morning, good morning. Na-miss ko yung aking mga followers. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Ayan, so maraming salamat sa patuloy na um, nag-aabang sa aking vlog. Ayan, so inaayos ko lang yung mga magiging content ko. Oo, nagpatuloy lang akong nagsisearch na kung ano yung maganda. Ayan, so para magkaroon naman tayo ng good vibes at maiba naman yung ibang ating mga content. Ayun, oo nga, ayan. So matagal ko na tong gustong i-content talaga yung tungkol sa mental health natin. Kasi sobrang dami ngayon ng mga kabataan, di ba? Yung latest ngayon, yung anak ni Kuya Kim Atienza and na si Eman. Condolences sa kanilang family, no? Na dumaan sa mental health. Yun yung nakakashock na bata pa siya, may mga pinagdadaanan na siya, di ba? Kaya tayong mga parents lahat na siguraduhin natin na meron tayong magandang relationship or komunikasyon sa ating mga anak para pag dumaan man sila sa mga ganong sitwasyon ng kanilang buhay, tayo pa din yung lalapitan nila. At syempre, pahalagahan natin na yun si Lord lagi yung si Lord lagi yung yung unahin at si Lord lagi yung mauna. Yun ang ilagay natin sa isip ng ating mga anak na ano man yung pagdadaanan nila sa buhay na yung ang kanilang panangga ay yung prayer at syempre lumapit kay Lord, di ba? So kasi alam mo sa panahon ngayon, sobrang dami na, ang daming judgmental, ang daming mga tao na i-judge ka based doon sa past mo, based doon sa pinagdadaanan mo. May mga minsan, 'di ba? Minsan kapamilya pa natin yung nagja-judge sa atin or nagsasabi sa atin ng hindi maganda. So, 'di ba, parang yung pamilya mo na inaasahan mo na dapat yun yung makakaintindi, mag-a-uplift sa iyo, yun pa mismo yun yung nagbibigay ng ng paraan para 'di ba makalabas yung mga pinagdadaanan mo. So sa lahat na may mga pinagdadaanan, 'di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan, iba-ibang sitwasyon lang, 'di ba? Ako sabi ko nga personally, hindi man ako perfect, 'di ba? Kasi lagi ko nga pong sinasabi, hindi ako perfect na tao, pero sana 'di ba, yung mga prayers natin ay marinig ni Lord para yung lahat ng yung gusto natin ay maayos, 'di ba? Wala namang imposible sa Diyos eh. Lalo na 'di ba, yung sabi ko nga, hindi talaga biro yung meron kang pinagdadaanan ng mental health. Kasi hindi mo masabi sa iba or hindi mo masabi sa kapwa mo kasi natatakot ka baka i-judge ka lang. Totoo 'yun, 'di ba, na marami na akong naging karanasan niya na parang pinagkatiwalaan mo, friend mo, may pinagdadaanan ka na ganito, na hindi mo alam kung ano yung magiging result, 'di ba? Iba-iba ng paraan, kung ano-anong paraan, kung ano-anong problema ang dumadating sa atin. Minsan kasi talaga yung dumaan sa grabing mental health na yung pinagdadaanan na hindi na nakakatulog, hindi na nakakakain, yun na lang lagi ang iniisip. Yun, doon nagtitrigger yung mga gano'n na parang gusto na lang nilang mawala sa mundo. Pero mind you, mga kabataan, yung mga ka-age ko din, na huwag niyong isipin na yun ang solusyon na tapusin yung buhay niyo or ano pa man yan. Huwag po, dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo nilikha niya, di ba, na tayo nga yung masterpiece ni Lord, di ba? Tapos tatapusin mo lang dahil lang doon sa mga problema na pinagdadaanan. Sabi nga, lahat ng problema may solusyon. Alam nyo, lahat tayo may pinagdadaanan mabigat, lahat tayo dumadaan talaga tayo sa pagsubok ng buhay, 'di ba? Sa hamon ng buhay. 'Di ba, yung finances, 'di ba, sabay-sabay, stress, anxiety, pero lagi ninyo pong tatandaan na hindi pa man natin hinihingi sa Diyos or hindi pa man natin pinagpipray, ibinigay na niya. Diba? Alam niya kasi yung pangangailangan natin, di ba? Sabi ko nga, di ba, dati sa sharing ko na
Yung ibon nga, 'di ba? Yung mga hayop nga napapakain niya, tayo pa kayang tao na masterpiece niya. 'Di ba? God will provide. Huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi sabi ko nga ayoko naman na ikwento yung buong buhay ko sa inyo. Pero sabi ko sa inyo, maniwala kayo, 'di ba? Na lahat ng pagsubok, lahat ng persecution na pinagdadaanan natin, lahat ng chismis, lahat ng bigat, lilipas din po yan at papalitan niya ni Lord ng pagpapala. Maniwala ka, itataas ka ng Diyos. Isang araw itataas ka niya. Kung ikaw man ay inaapak-apakan ngayon, kung ikaw man ay nilalait ngayon, kung ikaw man ay dinidiscriminate ngayon, kung ikaw man ay sinasabihan na ikaw na yung pinaka bobong tao, pinakatangang tao, pinaka walang kwentang tao, 'di ba? Walang silbi, 'di ba? So, wag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi everything will fall into place. Mag-pray lang po kayo. Huwag kayong mapagod. Sabi nga, pray without ceasing. Kasi alam nyo, pag nag-pray kayo at sinurrender nyo lahat kay Lord, maniwala kayo sa akin. May gagawin ng Diyos sa buhay nyo. May gagawin ng Diyos sa tao na palagi kayong inaapi or dinidegrade. May gagawin siya. Maniwala kayo. Mag-pray lang kayo na mag-pray. Iluhod nyo yan sa Diyos. Dahil ang Diyos, wala naman yan, walang bearing sa Kanya kung ano ka at kung sino ka. Dahil lahat tayo ay anak niya. Diba? Lahat ng anak pwedeng lumapit sa magulang. So, ganon ang Diyos natin. Lahat tayo, ano ka man, ano man yung pinagdadaanan mo, sino ka man, diba? Hindi, walang pinipili si Lord kung sinong lalapit sa Kanya. Hindi si Lord kagaya ng mga nilalapitan natin na tao na i-bearing kung sino ka, ano ka ba, ano yung capacity mo, 'di ba? So hindi siya ganoon. Si Lord napakabuti niya. He is merciful, 'di ba? Parang perfect na perfect para lahat sa atin. Lumapit lang po tayo sa Diyos. Huwag po tayong mapagod. Kung hindi pa po tayo sinasagot ni Lord sa ating mga prayers, mag-antay lang po tayo, 'di ba? Sabi nga, minsan may mga sinasara si Lord ng mga opportunity na pinapipray mo para sa atin, pero maniwala ka po, may bubuksan siya na mas higit para sa iyo. 'Di ba? Maniwala ka lang lagi. Palagi lang faith, 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 'di ba? Maniwala ka, napakalaki ng Diyos natin. Kaya niya pong gawing tubig ang bundok, 'di ba? Napaka-imposible, pero walang imposible sa Diyos. Kaya maniwala po kayo. May gagawin si Lord. Kaya ako pinagpipray ko lahat ng may mga pinagdadaanan kong followers, hindi ko man kayo followers, napanood nyo man tong video ko na to, kayo po ay huwag po kayong mawawala ng pag-asa. God will make a way. If there is no way, 'di ba? Palagi siyang gagawa ng paraan. Huwag po kayong umasa sa tao, umasa po kayo sa Diyos. Maniwala po kayo, may gagawin po siya sa inyong buhay. Kaya sabi nga, 'di ba, sa Isaiah 40 verse 22, when the time is come, I the Lord make it happen. Ako po, marami din akong prayer sa buhay. Pero sabi ko nga, I'm willing to wait. Sabi ko nga, let your will be done, Lord, not mine. Kasi alam ko, the best and very best po ang plano mo sa personal kong buhay at sa aking pamilya, di ba? Yun palagi yung pinagpipray ko sa Kanya. Kasi wala po talagang imposible sa Diyos. Ayan, palagi lang po natin panghawakan dahil ang Diyos po, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya po tayo iiwanan, di ba? Kaya po, magkapit lang po sa mga salita niya. Si Lord po ay faithful today, yesterday, and tomorrow. Hindi po siya nagbabago. Minsan tayo lang po yung naliliko ng landas. Kaya sa may mga pinagdadaanan po na mental health, isang mahigpit na yakap po at isang mahigpit po na panalangin para sa inyo na malagpasan niyo po yan. Unang-una, sarili lang po natin ang makakatulong sa atin. Hindi po ibang tao. Tayo at ang Diyos lang ang makakasolve kung ano man ang pinagdadaanan.
laban po. Kung talagang pong hindi na kaya, lumapit ka sa mas may pinagkakatiwalaan mong tao. Umiyak ka po doon. Ayan. O kaya umiyak ka sa Lord. Madaling araw, umiyak ka na, Lord, hindi ko na to kaya. Kung ako lang, hindi ko to kaya. Pero dahil alam kong kasama kita, kaya ko tong pasanin. Again, sa lahat ng may pinagdadaanan na mental health, huwag po kayong sumuko. Lumaban po kayo. Kumapit po kayo sa presensya at pagpapala ng Diyos. Kasi po, lagi po siya nandyan para sa atin. Marami pong salamat at alam ko na miss ko po ang aking mga followers. Marami pong salamat sa patuloy na na nag na kumakapit kahit nga medyo nagpahinga tayo. Ayan. So later on po sa mga ibang araw, malalaman po ninyo kung bakit po nagpahinga po tayo. Sabi nga, right time, malalaman nyo din po yan. Kaya maraming pong salamat. Keep on following us sa aking FB page at saka sa aking TikTok at pakisubscribe na din po ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat. God bless you all and syempre mahal ko kayo palagi. Marami pong salamat especially sa aking mga admins sa lahat ng barangay dyan sa Ligaw at saka sa buong 3rd District po. Maraming pong salamat at saka syempre sa sumusuporta din kahit na hindi po taga Bicol. Ayan, sa lahat po na nararating ng aking video, maraming pong salamat. God bless you po. Pagpalain po kayo ng inyong buong pamilya ng siksik, ligligi at umaapaw na pagpapala. Marami pong salamat. Bye-bye!